Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng mga teksto, ngunit bago natin talakayin ang pagbasa sa iba't ibang disiplina, atin munang alamin ang ibig sabihin ng teksto. Tumutukoy ang teksto sa mga nakasulat na simbolong nagkakaroon ng kahulugan habang ito ay binabasa. Sa makatuwid, ang teksto ay ang mga salitang bumubuo sa isang akdang binabasa. Nagtataglay ang teksto ng mayamang ideya at impormasyon. Ngayon ay alam na natin ang kahulugan ng teksto, isa-isahin naman natin ang mga uri nito. Ano nga ba ang tekstong akademiko? Ang tekstong akademic ay tumutukoy sa mga akda o babasahing ginagamit sa pag-aaral tulad ng textbook. Sa pagbabasa ng ganitong uri ng disiplina, nadadagdagan ang kaalaman ng estudyante at nalilinang ang kanyang kaisipan upang mapahusay ang kanyang kaalaman. Bukod sa textbook, matatagpuan din ang mga tekstong pang-akademiko sa mga pang-akademikong journal na madalas na inilalathala ng iba't ibang departamento sa unibersidad. Nagsimula ang pagbibigay ng tuon at pagpapahalaga sa tekstong ito noong panahon ng pagkamulat, Age of Reason o Intellectual Revolution, na nagmula sa Europa noong ika-18 siglo. Sa panahong ito, naging sikat ang mga pag-aaral o kaisipang inilatag ng mga dalubhasa sa agham, pilosopiya, at politika. Narito ang ilang halimbawa ng mga disiplinang nasa ilalim ng tekstong pang-akademiko. Ang una ay ang teolohiya. Ano nga ba ang teolohiya? Unang ginamit ng Griyegong pilosopo na si Plato. Hango sa salitang theo, Diyos, at logos, pag-aaral. Pinag-aaralan ang mga ideya o konsepto tungkol sa Diyos at kung paano nakaaapekto ang ganitong paniniwala sa pananampalataya ng isang tao. Ang ikalawa ay ang politika. Hango sa salitang politikos o polis na tumutukoy sa mamamayan. Ito ay agham at sining ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Pinag-aaralan ang iba't ibang sistema ng pamamahala at kung paano ito nakaaapekto sa mga mamamayan. Ikatlo ay ang sining. Ano nga ba ang sining? Ang sining ay matututuhan ng mga estudyante na maging malikhain sa pagpapahayag ng kanilang ideya o damdamin sa pamamagitan ng pagpinta, paglilok, paghabi, at iba pang uri ng paglikha na nagpapamalas ng kagandahan. Ikaapat ay panitikan. Ano nga ba ang panitikan? Matututuhan ng mga estudyante ang mga akdang pampanitikan tula, maikling kwento, sanaysay, at nobela, na likha ng mahuhusay na manunulat. Ang susunod ay ang agham. Ano nga ba ang agham? Ito ang proseso ng sistematikong pagtamo ng kaalaman. Matututuhan na maunawaan at masuri ang mundong ginagalawan sa pamamagitan ng pagmamasid at pagtuklas. Mapag-aaralan ang mahahalagang konseptong may kinalaman sa biyolohiya, kimika, at pisika. Ang susunod ay ang sipnayan o matematika. Ano nga ba ang sipnayan o matematika? Ito ay tumutukoy sa sistematikong pagsusuri ng mga modelo ng kayarian, pagbabago, at espasyo. Matututuhan ang mga konsepto na may kinalaman sa bilang at ang operasyon o relasyon nito. Algebra, geometry, calculus, at trigonometry ay mga asignaturang may kinalaman sa matematika. Ang susunod ay ang wika. Ito ay ang sistema ng paggamit ng mga salita na laganap sa isang sambayanan na may iisang tradisyong pangkultura. Matututuhan kung paano makipag-usap gamit ang mga angkop na salita, makapagpahayag ng ideya at damdamin. Sa Ortografiyang Pambansa ng Komisyon sa Wikang Filipino KWF, matutunghayan ang mga alituntunin sa paggamit ng balarila at pamantayan sa ating wika. Ang susunod ay ang economics. Ito ay hango sa salitang oikonomiya na nangangahulugang pangangasiwa ng pangangailangan sa tahanan. Ito ay ang pag-aaral sa kilos at pagsisikap ng tao sa paraan ng paggamit ng limitadong pagkukunan ng yaman. Matututuhan ang mga isyong may kinalaman sa kakapusan, trabaho, lagay ng ekonomiya ng bansa. Ang susunod ay ang kasaysayan. Ito ay kronolohikong pagtatala ng mga pangyayaring may kabuluhan o pampubliko. Matutunghayan ang kung ano ang nangyari sa nakaraan, kabilang dito ang mga taong may mahalagang papel na ginampanan sa kasaysayan. Ang susunod ay ang agham.
ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng isang aspeto ng lipunan o isang anyo ng aktibidad sa lipunan. Matutunghayan ang mga impormasyong naglalahad at nagpapaliwanag kung paano nakikisalamuha ang mga tao batay sa mga kultural at sosyal na aspekto. Susunod ay humanidades, matututuhan kung bakit natatangi ang tao batay sa kanyang kakayahan na makagawa ng mataas na anyo ng sining, panitikan, awit, musika, sayaw, at iba pa. Tinatalakay din kung paano nagagamit ng tao ang kanyang kakayahan upang mapaunlad ang sariling kultura. At dahil tapos na natin ang mga tekstong akademik, ay atin namang alamin ang tekstong propesyonal at mga uri nito. Ano nga ba ang tekstong propesyonal? Ang tekstong propesyonal ay tumutukoy ang tekstong sa mga akdang binabasa na may kinalaman propesyon, kursong kinukuha ng isang estudyante sa kolehiyo o unibersidad. Bukod sa impormasyon, nakasaad sa mga akda o tekstong propesyonal ang mga kaalamang magagamit ng mambabasa kapag siya ay nagtrabaho na. Sa mga impormasyong matutunghayan nila sa tekstong propesyonal, inaasahan na may hahanda sila nito upang magkaroon ng mga kasanayang kinakailangan sa kanilang propesyon at mahubog ang mga ito. Pag-aralan naman natin ang mga halimbawa ng mga disiplinang nasa ilalim ng tekstong pangpropesyonal. Ang una ay ang medisina. Ito ay pag-aaral hinggil sa paggagamot. Mapag-aaralan ang iba't ibang uri ng sakit, sari-saring mga gamot, o pamamaraang medikal na maaaring gamitin o gawin upang gumaling ang sangtaong may sakit. Ang susunod ay ang engineering. Tumatutukoy ito sa paggamit ng agham sa disenyo, paggawa at pagpapatakbo ng mga makina. Sa kaalaman sa matematika, makagagawa ng mga dibuho at makapagpaplano kung paano itatayo ang mga gusali at infrastruktura. Ang mga inhinyero ay nakatuon sa proseso ng paggawa o paglikha ng isang bagay. Ang susunod ay ang arkitektura. Ito ay nakatuon ang pag-aaral sa pagpaplano, pagdidisenyo, at pagpapatayo ng mga gusali at iba pang pisikal na estruktura. Ang sumunod naman ay ang pisika. Dito ay matututuhan kung ano ang gamit ng mga payak na makina na pinapatakbo sa mga pabrika. Agham hinggil sa bagay at enerhiya sa kalagayan ng mosyon at puwersa. Matututuhan dito ang konsepto sa force, motion, gravity, at kung paano gumagalaw ang mga bagay na likas o gawang tao sa ating paligid. Ang sumunod naman ay ang kimika. Dito ay matututuhan ang iba't ibang elemento at mga sangkap na bumubuo sa mga kemikal. Matututuhan din nila kung saan at paano gagamitin ang mga sangkap na ito. Ang susunod na uri ng tekstong propesyonal ay ang biyolohiya, galing sa salitang bio, buhay, at logos, pag-aaral. Pinag-aaralan ang mga bagay na may buhay tulad ng mga halaman, hayop, at tao. Matutunghayan din sa biyolohiya ang pagsusuri sa pisikal at anatomical na anyo ng isang nilalang na may buhay. Ang sumunod naman ay ang arkeolohiya, hango sa salitang archaeos, sinauna, at logos, pag-aaral. Matututuhan ang pinagmulan ng mga sinaunang kabihasnan, gayon din ang mga kagamitan ng mga sinaunang tao. Ang sumunod naman ay ang anthropology, galing sa salitang anthropos, tao, at logos, pag-aaral. Matututuhan ang pinagmulan ng lahi ng sinaunang tao kung paano sila nabuhay. Ang sumunod naman ay ang pilosopiya. Matututuhan ang mahahalagang kaisipan na mula sa mga kagalang-galang na pilosopo tulad nina Socrates at Plato. Galing sa salitang philos, pagmamahal, at sophie, karunungan. Ang pilosopiya. Ito ay pag-aaral ng mga katotohanan at prinsipyo ng tao, kaalaman, at gawi. Ang susunod naman ay ang psikolohiya. Ito ay siyentipikong pag-aaral ng pag-iisip ng tao. Hango sa salitang psyche, utak, at logos, pag-aaral. Matututuhan ang mga salik na nakaaapekto sa pag-iisip ng tao. Mahalaga ito sa pagbabasa dahil mas mauunawaan at masusuri ng mambabasa ang pag-uugali ng mga tauhan ng kwento. Ang susunod ay ang sosyolohiya, mula sa salitang socios, kasama, at logos, pag-aaral. Ito ay pag-aaral ng pag-unlad at kultura ng lipunan. Matututuhan ang mga salik na nakaaapekto sa pananaw o saloobin ng iba't ibang pangkat na bumubuo sa lipunan.
Ano naman ang abogasya? Ito tumutukoy sa sistematikong pag-aaral ng batas. Matututuhan ang mga batas na may kinalaman sa karapatang pantao at lipunan. Ang sumunod naman ay ang edukasyon. Ito ay sistematikong proseso ng pagtuturo o pag-aaral. Nalalaman ang wastong paraan ng pagtuturo upang maging ganap ang pagkatuto ng mga mag-aaral. At ang huli ang agham pang-computer. Mapag-aaralan kung paano lumikha ng programang pang-computer upang mapagana ang mga aplikasyong kadalasan nating ginagamit tulad ng Microsoft Office. Kinakailangan ng kaalaman sa matematika at kakayahang magsuri dahil nakasalalay ang paggawa ng mahusay na programa sa wastong proseso. Dito na matatapos ang ating talakayan. Maraming salamat.